Mahigit isang dekada na mula nang maisabatas ang Anti-Bullying Act. Pero marami pa ring nabubuli na kabataan sa ating bansa. Ayon sa isang pag-aaral, matinding kakulangan sa school staff ang isa sa nakikitang problema. Saksi, si Maki Polito. Sa isang internet shop sa Barangay Lagaw, General Santos City, makikita ang 5 binatilyong babad sa computer. Tumayo ang isa at inundayan ng saksak ang lalaking nasa likod niya. Mabilis na tumayo ang biktima habang inambahan din ng saksak ang isa pa. Sa investigasyon ng mga pulis, binuli umano ang lalaki kaya nanaksak. Atong suspect gibuli sa victim sa internet cafe, baligin na siya nga baho. Nasuko tong suspect tinamurag na wala siyang wisyo, kita sa kutsilyo motoy gidunggab niya dayon tong isa ang nambuli sa iya. Mahigit isang dekada na mula nang isabatas ang Anti-Bullying Act, pero hanggang ngayon marami pa rin ang nabubuli na kabataan, hindi lang pisikal at verbal. Sa pag-aaral nga ng Program for International Student Assessment o PISA, isa sa bawat 3 estudyante ang nakakaranas ng insidente ng bullying minsan sa isang linggo. Based on the data, from grade 5 to grade 10, yung prevalence ng bullying pinakamalimit sa Pilipinas. Pero bakit malala pa rin ito sa kabila ng mga batas at pulisiya? Matinding kakulangan sa school staff ang nakikitang problema ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Pinamumunuan dapat ang Anti-Bullying Committee ng school head o principal, pero marami sa mga paaralan, walang principal. Katulong dapat ang guidance counselor, pero wala ring guidance counselor. It is worst in schools that are severely congested. Ibig sabihin, kulang ng mga adults na nandoon para sumubaybay, para tumulong sa mga estudyante at mag-resolve ng conflict. Mataas na nga ang bilang, halos hindi pa nare-resolba ang mga kaso. Ayon sa EDCOM-2 report, 11% lang ng reported cases ang naresolba mula November 2022 hanggang July 2024. Sabi ng Department of Education, isa sa tinutugunan nila ay kakulangan ng trained personnel. Now we have a new position called school counselor that will allow hopefully more interested parties to join the DepEd. And then nagkaroon pa din ng additional item. Para mabawasan ang red tape sa pagresolba ng kaso, magtatakda ng mga pulisiya na sa school level pa lang dapat maresolba na ito. Habang ginagawa ng paraan, pwede muna raw magsumbong sa Telesafe Hotline. #33733. It is considered confidential, it's considered private, and it's considered safe. Ito raw ang dapat tandaan ayon sa child development expert na si Edgar Belda. Hindi titigil at lalala pa ang bullying kung mananahimik ang biktima, kaya magsumbong. Damaging to your sense of self-worth, damaging to your sense of dignity as a person, that can be considered as bullying. So hindi siya kailangan physical. Ang mga nakatatanda namang pagsusumbungan, huwag suguri ng bully o mga magulang nito. Idaan daw sa tamang proseso at ang pinakamahalaga, pakinggan muna ang bata, lalo na't hindi madali para sa isang bullying victim ang magsalita tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.